Good day at isang mapagpalang araw naman muli sa ating lahat mga ka-adventure. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. At nakapag-dive na naman tayong muli mga ka-adventure. At nakahuli naman ng isang masarap na pang-ulam sa araw na ito. At nakapagbenta rin kahit papaano. So ito, nakapag-ihaw naman tayo mga ka-adventure at kumain kasama sila mama. So samahan nyo naman po ako sa ating simpleng adventure na naman na nagawa sa araw na ito. At makipagsapalaran naman ng mag-isa. So what are you waiting for mga ka-adventure? Let's G! Good morning mga ka-adventure. Good morning sa ating lahat. You know, isang magandang araw po sa inyo lahat mga ka-adventure. And today ay magda-dive na naman tayo mga ka-adventure. Maghahanap buhay na naman tayo. Yan. Tinanghali na pala tayo gising. Hindi naman, gumising tayo ng maagang-maaga mga ka-adventure. Kaya lang nag-prepare pa tayo. So alas 7 na. Kaya ito, preparation na tayo. So ang laki pa ng hibas. Kaya hindi talaga tayo masyadong nakapagpaaga. Pero okay lang yun dahil kapag may kaloob tanghali ka na makababa. Kung may kaloob para sa iyo na isda, ikakaloob talaga yan. Basta maglaot ka lang. Kahit naman may kaloob ko hindi ka maglaot, wala talagang mangyayari yan mga ka-adventure. So ito, prepare lang tayo mga ka-adventure. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Keep safe palagi. Yun. So nagsushort lang pala ako mga ka-adventure kasi maraming kati-kati. At isa pa, medyo manipis na yung natin, suit natin, kaya tumatagos na yung lamig. So abang-abang lang mga ka-adventure. Prepare lang tayo. Tapos yan, laki ng ibas talaga. Oh, labas ng bato. Labas ulit tayo dun mga ka-adventure. Ang spot natin is skip. Yung dulo ng bato na yan mga ka-adventure, may lutang sa bandang laut niyan, mayroong bahura dyan. Kaya yan ang tawag dyan, skip. Paglabas mo dyan mga ka-adventure, wala ka nang makikitang isla. Dire-diretso na yan papunta doon. Ang bagsak mo niyan, China Sea. So dyan tayo maglaut sa skip mga ka-adventure. And so what are we waiting for mga ka-adventure? Let's see. So tara, let's go. All set mga ka-adventure. At sobrang lamig ng dagat. So ito na yung panahon na napakatindi talaga ang lamig ng dagat mga ka-adventure. Kaya patyagaan lang talaga. At load agad tayo ng pana mga ka-adventure dahil medyo malalim-lalim konti itong spot na ating nilautan sa araw na ito. So unang drop sa araw na ito mga ka-adventure ay nag-drop lang ako around 15 meters to 14 meters mga ganyan. At may nakita akong 2 pirasong ilak, kaya lang hindi rin natin natira mga ka-adventure, medyo mailap. Kaya proceed na lang tayo sa ating second target sa araw na ito. So dito mga ka-adventure nakakita tayo ng lapu-lapu. At nasa 400 grams na ito mga ka-adventure. At sinubukan nating tirahin at warm up na rin ito mga ka-adventure. So nung pababa tayo ay medyo nag-alanganin ako dahil nakasagad lahat ng guma natin. At medyo alanganin ako, pero nag-attempt pa rin ako na tirahin siya mga ka-adventure. Kaya lang sablay ang unang tira natin sa araw na ito. So warm up pa lang naman, kaya bawi na lang tayo sa ating next dive mga ka-adventure. And so ikalawang drop sa araw na ito mga ka-adventure, nakasalubong tayo ng talakitok na 3 piraso. Good size na ito mga ka-adventure, nasa half kilos ng isa. Kaya
namili na agad tayo ng isa dahil pang anti-zero na rin ito mga ka-adventure. Medyo mahirap kasi yung paranain sa araw na ito at sobrang tagal na natin naglalangoy dito mga ka-adventure, kaya pumitas na tayo ng isa. So dito hindi ko pa sana sila tinira mga ka-adventure dahil nag-aabang pa ako ng mas malaki pa, pero no choice na mga ka-adventure, maniguro na tayo. So masarap din ito pang ihaw. Yun no, namili agad tayo ng isa mga ka-adventure. Yun, ang ganda ng patama natin mga ka-adventure. Secure na isda. So angat na tayo at ang area na ito pala mga ka-adventure ay madalas dinadaanan ng kingmac at dito tayo nakahuli ng kauna-unang kingmac natin na na-unlock mga ka-adventure. So dito rin yung maraming pating mga ka-adventure. Ito yung isa rin sa mga baluarte ng mga malalaking pating, kaya medyo kabado talaga tayo mag-dive kapag solo dive lang tayo sa bawat pagkakataon na namamana tayo mga ka-adventure. So ito na po ang ating unang nahuling isda sa araw na ito. Ayan, in this time mga ka-adventure, nag-attempt ako na mag-ambush. So dito po mismo sa area na ito kung saan tayo nakapana noon ng kauna-unahang kingmac natin, at same position din po. Pagtingin ko sa harap, biglang dumaan, kaya ito po yung video natin noon. So medyo may kalabuan nga lang talaga yung video natin noon mga ka-adventure, gawa ng hindi pa po GoPro yung gamit natin at SJ8 Pro pa lang, kaya hindi talaga siya ganong makita at medyo malabo. Hindi gaya ngayon na medyo clearly talaga siya mga ka-adventure. So dito tamang abang-abang lang tayo sa area na ito at nagbabaka sakali na mayroon, kaya lang nabigo tayo sa araw na ito mga ka-adventure. So sana sa mga susunod pa na pagkakataon ay makapitas naman tayo uli, at gusto ko na rin ulit makapitas ng kingmac mga ka-adventure. So matagal-tagal natin hindi nakakapana ng kingmac. Drop ulit tayo mga ka-adventure. Medyo may kalaliman ng area na ito, around 15 meters pataas na ito mga ka-adventure. So pinatos na natin itong lapu-lapu mga ka-adventure, nasa 400 grams. At pandagdag na rin ito mga ka-adventure sa nahuli natin na talakito kanina. Ayan, medyo pahirapan talaga ng isda sa araw na ito, pero need na natin magtiyaga at para may maiuwi na pang ulam mga ka-adventure. So ayan, bumaba pa siya mga ka-adventure, pero tinamaan natin yan at ang ganda ng patamaan natin dito mga ka-adventure. Ayan, spine shot at hindi na nakagalaw. Ang lapu-lapu na ito mga ka-adventure ay yung tinatawag na red suno. Yan, isa rin sa mas mahal kaysa sa brown na lapu-lapu mga ka-adventure. So nakadalawang isda na tayo sa araw na ito at libre ng pangulam. So provide na lang tayo ng pambenta mga ka-adventure. Ayan o, red sono mga ka-adventure. Ang isdang ito ay madalas mo mahuli sa malalalim na area at nahuhuli madalas sa kawil mga ka-adventure. At dito, brown naman na lapu-lapu ang tinira sana natin mga ka-adventure, kaya lang nakagulat at sayang hindi na humarap. Hindi siguro magpaprito mga ka-adventure. At dito mga ka-adventure, pabalik na ako sa bangka at nagbabalak ako na lumipat ang ispat. At ito, nakasalubong tayo ng malaking sweet lips mga ka-adventure. At nagbuelo talaga tayo dahil medyo malalim na yung area na ito. So nag-ipon talaga tayo ng maraming hangin at binaba ko na siya mga ka-adventure. Dito sinusundan ko siya at hindi tayo masyadong malikot, gawa ng medyo mailap talaga mga ganitong sweet lips. At ayun mga ka-adventure, nagkaroon tayo ng magandang pagkakataon kaya tinira natin at tinamaan. So thanks be to God at nakapitas pa tayo ng pambenta sa araw na ito. So malaki-laki na ito mga ka-adventure, nasa 2 kilos. Kaya lang halos lagutan ka rin ng hininga sa lalim. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos pa rin sa pag-iingat. At ito, pinagkalooban tayo ng isang pirasong malaki-laki mga ka-adventure. So hindi kasi lahat sa bawat pagkakataon na sumisisid tayo ay nakakahuli talaga ng marami o malalaki mga ka-adventure. Nakadepende talaga sa sitwasyon at sa pagkakataon kung pagkalooban ka ba o maganda yung sistema ng dagat. So kagaya na lang ito mga ka-adventure, unexpected na makahuli tayo ng sweet lips. Kaya sa bawat pagkakataon na nakakauwi tayo ng maayos at ligtas ay huwag nating kalimutan talaga magpasalamat sa Diyos. So ito, libre na ating pambenta sa araw na ito mga ka-adventure. Malaki-laki rin ito. Mga 2 kilo. Grabe laki sweet lips.
pagkatapos natin ma-secure ang sweet lips mga ka-adventure, nakasalubong na naman ulit tayo ng 3 pirasong sweet lips. Kaya lang hindi natin natira sa pagkakataong ito gawa ng medyo mailap na rin at alas 11 na ng tanghali mga ka-adventure. Kaya napaka-ilap na talaga nila. So sayang mga ka-adventure, hindi natin natira, lapit na sana. Nakagulat yun no. So hindi siguro para sa atin sa araw na ito, kaya proceed na lang tayo sa ating huling isda na nahuli at tinira sa araw na ito. So ito yung isda na paborito ng lahat mga ka-adventure, lalong lalo na sa mga taga-isla talaga ay napakasarap nito mga ka-adventure, yung isdang ito, yung isdang surahan mga ka-adventure. So binisita ko sana yung bahayan ng Mamsa mga ka-adventure at nakakita tayo ng dalawa, kaya lang sobrang ilap din. So pagpalaot natin ay ito, may sumalubong sa atin na surahan at pumasok sa bato, kaya dala-dala natin ang flashlight. So may pagkakataon tayong masilip at matira ito mga ka-adventure. Kaya lang medyo matagal yung labanan natin sa surahan na ito at napalaban talaga tayo mga ka-adventure. So chinaga talaga natin kasi sayang naman, medyo maliit lang yung bato na pinasukan niya. At ang problema lang natin dito mga ka-adventure, dahil pumasok siya sa kaloob-looban at buntot lang yung nakikita, kaya pinaplanuhan ko pa at pinag-iisipan kung paano ko siya matira mga ka-adventure. So dito nag-attempt ako ulit at tinigdan ko siya mga ka-adventure at umaatras-atras siya, kaya may chance na matira natin ito mga ka-adventure. So ayun, nakikita-kita natin ang buntot. So umikot ako dito sa kabila at iniwan ko yung pana. So naghanap tayo ng pwesto na pwede nating matira ang surahan na ito. So nakailang attempt din tayo dito mga ka-adventure ng drop para lang matira ang surahan na ito. So sayang din kasi mga ka-adventure, may pagkakataon na gawa ng medyo bihira lang kasi at medyo hirap yung surahan sa panahon na ito mga ka-adventure. Ayan, nandun nakikita ko rin mga ka-adventure, kaya lang hindi ko siya pwedeng tirahin gawa ng medyo maliit yung butas na lalabasan if ever na matamaan natin siya. Drop tayo ulit mga ka-adventure at hanap naman muli ng position. So dito iniwan ko na talaga yung pana gawa ng medyo mabigat kasi sa bawat drop natin ay dagdag pa rin ang bawas ng hangin mga ka-adventure. So tamang flashlight lang muna tayo at hanapan talaga natin ng mas magandang area ang surahan na ito kasi napakasarap nito ihawin mga ka-adventure, kaya tiyagain talaga natin. So ito, samahan nyo rin po ako dahil mag-explore muna tayo sa kailaliman ng dagat. So ito na po ang ating huling isda na napana sa araw na ito. And medyo mababaw lang naman ito mga ka-adventure, nasa 10 meters lang po, kaya nating tiyagain. Pero kung mag-angat pa po sa mga 12 meters to 13 meters, hindi na po tayo mangas ng katulad dito mga ka-adventure. Tiyagain natin gawa ng sa pabalik-balik ay doon tayo nagkaka-aberya. Kaya mahirap mag solo dive mga ka-adventure dahil control talaga sa bawat pagsisid mo, bawat pag-drop, lalong-lalo na sa pag-iisip. Kasi ako mga ka-adventure, every time na nagso-solo dive ako ay mas sinisiguro ko talaga na di baling hindi ko makuha ang isda, basta ang mahalaga makauwi tayo ng buhay. Kasi anytime na mag-blackout tayo o magkaroon man ng kaunting aberya ay wala talaga makaka-rescue sa atin mga ka-adventure. Kaya mas mainam na yung lagi na niniguro, may huli man or wala, ang mahalaga buhay tayong makauwi. So ito kaya naman natin mga ka-adventure, nasa 10 meters na ito, kaya kaya natin tiyagain. So sa mga nagsusolo dive dyan ay mas maigi pa rin yung maniguro tayo mga ka-adventure. Isda lang yan at anytime makakahuli tayo ng isda sa iba pang pagkakataon. So wag tayong maging greedy mga ka-adventure. And nakaka-addict talaga siya mga ka-adventure, lalo na kapag malaking isda. So ipupush mo talaga na habulin. Kahit ako mga ka-adventure, pero mas inisip ko talaga yung seguridad natin, lalo pat may nag-aantay sa atin na pamilya na syempre nag-aabang kung makakauwi pa ba tayo or hindi, lalong-lalo na kapag ganito na wala tayong kasama. So dive safe talaga yung mga ka-adventure. Ayan, at sa ilang beses na drop mga ka-adventure. So 2 minutes drop 3 minutes rest mga ka-adventure. So dito finally mga ka-adventure, nag-predict na lang ako at tinuso ko yung bandang duluhan ng pana natin mga ka-adventure sa buntot niya at inadjust ko konti. And nag-prediction na lang tayo mga ka-adventure kasi
nasa 100% talaga na matatamaan natin siya, kaya ayan, inatras ko konti at hindi ko na tiningnan mga ka-adventure. Ayun, naging success nga ang prediction natin. So eto, natira na natin siya mga ka-adventure. At dito nag-attempt sana ako na hilain siya at ilabas agad sa unang pagkakataon, kaya lang bumalagbag mga ka-adventure. Another problema na naman, kaya angat ulit tayo at ipon naman ang maraming hangin. So dito mga ka-adventure, medyo pagod na talaga tayo gawa ng sobrang tagal yung attempt natin sa isdang ito. Ayan. So tinamaan pa yung kamay natin sa corals gawa ng punit-punit na yung gloves natin mga ka-adventure. Pero kaya-kaya naman dahil kukunting sugat lang. So gas-gas lang mga ka-adventure para lang namang nilagari. Ayun, medyo matalas kasi yung corals at hindi maganda yung position natin kanina pagtira ng surahan na ito. So dito sinabit niya pa yung monoline. Ayun, hinihila ko mga ka-adventure, kaya lang nakabalagbag siya, kaya didiskartehan natin kung paano natin siya mahila. Ayan o, naka-stack talaga siya mga ka-adventure. So medyo buntot kasi yung patama natin, kaya hindi talaga siya mahila ng pabalagbag. So dito pinupuwersa ko sana siya, kaya lang hindi talaga mabunot mga ka-adventure. So angat tayo at mag-isip naman ng panibagong diskarte kung paano natin dito siya mailabas. So hindi talaga biro ang maging Spiro mga ka-adventure. Lalong-lalo na kung ito yung isa sa mga hanap buhay nyo. Pero sa katagalan, kapag nasasanay ka na, ay makukuha mo na rin at hindi ka na rin maiinip. So nilabas ko na yung diving knife natin at sinaksa ko yung ulo niya mga ka-adventure, para nang sa ganun hindi na makapanlaban at manghina na siya. Para kapag pinilastar natin ay mahihila agad natin. So ang bala ko dito mga ka-adventure, patay na talaga siya at ipalabas yung shaft, at para mahila ko siya ng pabalagbag. Pero anong pagtula ko, ayun, nabunot naman mga ka-adventure, kaya salamat sa Diyos at nakuha natin ng hindi na gano'n tayo masyadong pinahirapan pa. So malaki-laki na ang surahan na ito mga ka-adventure, kaya sold na ang aming pangulam sa surahan na ito. Ayun, no? Malapad na mga ka-adventure at kumikinang na naman ang pang-ihaw natin sa araw na ito. Medyo malaki-laki. Expectation ko dito mga ka-adventure, nasa itaas ako ay nasa 600 grams to 700 grams. Pero nung tinimbang natin mga ka-adventure ay 1.5. Ayun, malaki-laki na talaga mga ka-adventure. At kung sa koron mo ito bibilin ay malaki-laking halaga na rin ito. Pero dito sa amin mga ka-adventure ay libre lang at ayun, medyo pahirapan nga lang ang paghuli. Pero kung matyaga ka lang at masipag ka lang mag-sisid, ay kahit pa paano libre na pang ulam. So dito unload na tayo mga ka-adventure dahil alas 12 na at nakakagutom na mga ka-adventure. Wala pa tayong agahan. So uwian na mga ka-adventure. Grabe ang layo na nilaman natin mga ka-adventure. Sayang, may laman na sanang Mamsa or GT. Hindi lang natin naabutan. Grabe, pag ganito na kasi langoy, hindi natin naabutan, sayang. So ito yung surahan mga ka-adventure. Yun, grabe ang taba. Laki na siya daw. Ipang-ihaw na si Moana. Yan, pauwi na tayo mga ka-adventure. Dito na tayo mga ka-adventure. Ayun, kararating lang natin mga ka-adventure. At ito, tatapos na natin bara ng bangka. So ito yung mga nahuli natin for today. Yan, 4 na piraso lang pinagkaloob mga ka-adventure. Lapu-lapu, pamprito natin. And ito, malaking sweet lips. Yan.
Grabe laki. Lapad. Oh. Salamat sa Diyos. Ay mga ka-adventure, hindi pa po tayo nakakabanlaw. Nagtanggal lang tayo ng suit. So ito na po lahat yung huli natin. And so timbangin natin ito mga ka-adventure. Tingnan natin kung aabot ng 2 kilo ang sweet lips. Ang estimated ko talaga ito, kung hindi ito mag 2 kilo, 1 kilo. Oh, grabe ang laki. Oh, Ano? 2 kilos. Magsabi ka lang kung ano natin yan, i-wrapper natin yan. 2 kilo sirado mga ka-adventure. Yan, tapos Available ang wrapper, hindi makawin si Gio Cabincho. Hindi, luluto na lang siguro ako at hatihan na lang siya. tapos itong surahan mga ka-adventure, sakto talaga, 2 kilo ang sweet lips. Para may dahilan. Walang labis, walang kulang. Tapos itong surahan, oh, 1.5. Grabe, akala ko nasa 800 grams lang to. Taba niya kasi, ang laki ng katawan na medyo maiksi, kaya 1 kilo kalahati. Yan, sa koron nito mga ka-adventure, 280 ang kilo. 280. Malaking pera na ito kung sa koron. Tapos itong sweet lips. Ayan, kahit mag-pass yan dyan. Nagsbitogad. Grabe, kahit pahirapan talaga. Nakahuli pa rin tayo. So yung surahan, matik na yan mga ka-adventure. Ihawin natin yan. Masarap yan. Itong lapo at saka putian, baka prituhin natin. Yun o. Okay kayo. Yung mga ka-adventure. So ito na mga ka-adventure, linisin natin ang para sa pang-ihaw. Tapos ito prito para mamayang gabi. And then yung sweet lips, tignan natin kung mabenta natin yan ngayon. And linisin na natin itong surahan para sa pang-ihaw mga ka-adventure. Yun, no? Grabing taba mga ka-adventure. Hindi ko pa nahiwa. Oh, nagmamantika na. Bago rin natin nakuha, grabe rin pahirap sa atin. Pinahirapan talaga tayo. Pero sulit din kasi grabing taba. Tapos, wag na ninyong subukan guys. Yun, grabe mga ka-adventure. Grabe. Ayan ang ayaw yan. Puro mantika mga ka-adventure. Ako, disiplina ako ng mga bata, pero never ako mananakot. Takutin, naiinis talaga ako. Puno. Yan. Gasan ko lang tapos timplahan natin. Kailangan siguro nito doble ang sala. Ang ibang kulay? Kailangan talaga ito. Doble ang sala para... Oh, ito. Ito, kutin yung hinahanap mo. Okay na. Nagbalik na naman siguro yung mga bata na yun doon sa ano? Doon. Nakalason pa naman yung abuyang yun. So ito na yung surahan natin mga ka-adventure. Ayan, tinimplahan ko na po yan. Meron ng asin, milik sarap, punting sangig. Yan, kompleto na yan. So lagyan natin ng oil mga ka-adventure para yung katas at sabaw, yung taba niya hindi tumagas. So ilagay lang natin mga ka-adventure and then ihihawin na natin yan bago magprito tayo. Yun o, all set mga ka-adventure. Ready to ihaw na. Ayan mga ka-adventure, nagpainit natin ang kawali. Prito na tayo.
Ayan, tapos ng ilang oras, check. Ayun, ito na, mga ka-adventure. Ayun, sakto lang. Ayan, tapos na natin prito mga ka-adventure. Bali ito na. Yun o. Sarap. So magpapabagan na tayo mga ka-adventure. Ayan. Lagyan natin ng bao. Yeah. Ay, ayan mga ka-adventure. Eto na. Hindi mainit siya. Yun o. Ayan, binaliktad na natin mga ka-adventure. Grabe talaga. Tumatagos talaga yung taba niya. Yun, lumalaban. Grabe yung surahan. Napakatindi talaga. Taba niya. Ayan mga ka-adventure. Luto na. Ang ating inihaw. Grabe. All goods. Ayun mga ka-adventure, finally po naluto na lahat at dalawang klase lang yung ulam natin sa araw na ito. Meron tayong prito mga ka-adventure at yung ating inihaw. Ayan. Yan, sausawan, inihaw. Ito na ating surahan mga ka-adventure. Yan o. Ang ganda ng pagkaluto. Ayan. May kanin na tayo. Kain tayo mga ka-adventure. Agahan, hapunan, alas 3 na mga ka-adventure. Yun, wala pa tayong kain, agahan. Mali nagkape lang tayo. So, what are you waiting for mga ka-adventure? Tara, kain tayo. Yan, kasama ko si Kuya Maui. Yun o, si Moana tulog mga ka-adventure. Yan, kami-kami lang, si Mama naandun pa. So, kain tayo mga ka-adventure. Yun, nakapag-pray na tayo mga ka-adventure. Mahin ko na magbuklat nito na. Punitin na. Tanggal this TV. Punitin na. Okay. Tanggal that TV. Wow. Yun no. Bukain na natin ang surahan. Surahan? Sabi may yellow pa. Lula, Yes, surahan. Look. bakit nakasabit doon ng isda sa baba? Ayan. Ganun talaga yun. Grabe taba. Wah. Ah, Grabe. Ang bango niya pa mga ka-adventure. Talagan. No? Grabe. Buklatin na yan. Wala na naman ulam. Ang ganda ng pagkaluto. Sinikusan na kayo. Kain po mga Kailan ka-adventure. wala siyang ulam. Kain po mga ka-adventure. Surahan. Salamat sa Diyos. hay salamat Grabe. hay salamat. Palagi lang tayo nakauwi at nagalakad. Binigyan kitang kutsara, di ba? Yan. Isang pisang. Pinirap-tirap pa naman yan siya. Mukha hindi mapapansin yun ng mga ka-adventure prito. Yan. Dito muna tayo sa ating inihaw. Sarap. Kain po. Ang hangan ako. Eat na mawi. Kala ko, ang spoon ko ang mas maanghang. Kaya pala, ito palang ginamit ko. Hindi pala ito. Kaya pala. Kaya pala. It's okay, baby. Si Moana nga kumain. Si ate Moana, tirahan na lang natin. Kasi kawawa din. Kasi kawawa niya din. Lagi naman siya nakatikim ng suran. Isent mo kanini. Kabad-kabad yung payatan. Ay na naka-ventures, nagkain po kami ng isda. Si Maui. At dito po kami sa isla. Aba. Na may, Maglalambay. What are you doing here? I like to play here. It's so fun. Ah, So so fun.
That's why you want here. Yeah. Okay. If I'm 10 years old, I'm going back to my mom. Oh. Yummy. Yummy. Good. Yeah. Ice cream Very good. good. Ice cream yummy. Alam mo matanda. Para ka mang matanda, be. How old are you, Maui? Sobrahan. Maui, how old are you? 5 years old. You need 5 taon pa. you need another 5 years again. 10 years old daw. Okay. Dito na to. Namimiss ka na ni mama. Kaya na to. Gusto ko yung laman. Uwi ka na. Hindi pa. Oh, hindi pa nga. Gusto ko ang laman. Grabe ka. Bukas 10 years old ka na. Birthday mo na bukas. Tapos mag 6 years old ako. Ta. Bago din natin siya nakuha, gas-gas din ang kamay ko. Nung 4 years old pa nga ako. Hirap kasi ang pinasok kanya. Pinabirthday. Second na lang yung yung pana doon. Nakagano ako, grabe hirap ang position ko. 4 years old Ikaw, ako. sobrang tago niya kasi Buntot na nagalabas-labas. Ginanong ko na ang pana. Hindi ko, nag-predict Tsamba ko. na lang. Nag-predict ko na siya. Nakita ko ang buntot, ginanong ko na ang pana. Pag pitik, ko sapo nagkupad-kupad. Kalaki din, 1 kilo. nagtago. Nakuha na siya sa predict. Wala ni hap. Nasa 300 plus ito sa koran. 280 ba naman ang kilo? Doon. Ay. 280 sa koran mga ka-adventure. Sila doon sa niya. Ilak yun. Ito na mga ka-adventure. Katawa ko. Tago ko si Jid. Kain na mga ka-adventure. May pang-asar pa din. Ito na mga ka-adventure, ilak. Lamon na muna. Lamon ka na. Bakit ba mo na rin yan, be? Kasi ang lamon yun, magkain ka na. Ano sa English ang laman? Magkain ka na. In English. Magkain ka na nga. Let's eat. Ikaw, eat. Hindi ko naintindihan eh. English mo kasi para maintindihan ko. I'm going to eat. Oh. Siya kung original hindi magsalita. Ayun yan ang English ulit Tagalog lang daw. Mm-mm. Ano tingnan mo, ginanito ko ang kamay ko. Kung natingnan mo, magagulong ito. Atak na. Jay, balik ta rin yun na. Balik ta rin na. Ako po yan. Ate Sarah, balik ta rin mo na. Hindi. Huwag mo tanggalin. Okay lang yan. Yan. Yun o. Ay. Sana all. Naniguro. Sana all laging ganito, no? Ay. Mangigagig. Yan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga ka-adventure. At magandang araw po sa ating lahat muli. So bago po tayo magtapos sa ating video ay dadako po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa inyong lahat mga ka-adventure, sa mga solid supporter natin dyan, at sa lahat ng mga sumusuporta sa J-Adventure. So unahin ko po muna itong ating mga OFW. So shoutout po kay Ma'am May Austikyo at kay Ma'am Oliva Mendoza, and especially kay Ma'am Corey Jubilar and Sir Echero from Canada, at kay Ma'am Aluna Shibata, shoutout po kay Ma'am Sara and Ma'am Risa Antonio, shoutout po, at kay Ma'am Maita Purino, shoutout po kay Ma'am Emma Gokong, shoutout po, at kay Ma'am Nishimura Maria Aimi, shoutout po. Yan, maraming kay Diggs Tamse, maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-adventure. Yan, from Toronto, Canada. Yan, at sa lahat po ng OFW na patuloy na sumusuporta sa atin, at siyempre sa ating mga silent viewer, maraming salamat po. So konti lang po ito mga ka-adventure ang na-shoutout natin. Yan, so sinulat ko po yung mga nagpapa-shoutout. So shoutout po sa Kadayong family, yan, kay Carino Kadayong, shoutout po, at kay Chad Summers ng Bohol, shoutout po, kay Christian Ibarley ng El Nido, shoutout po. Ayan, Espero ng El Nido, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Rosalyn Ocampo, kay Marcy R. Garzola ng Mabinay Negros, yan, shoutout po. Negros pala. Ayan, shoutout po. At kay Ma'am Gretchen Copia, at kay Jonathan
Munari, shoutout po. At kay Pain Expert, yan, shoutout bro. Kay Pain Expert One Life History, shoutout po. At kay Herman Bargula, shoutout po ng Quezon Province, shoutout. At kay Sis China Micaela Ibanez, shoutout po. At kay Sis Marisa Ayos at kay Brad Mix Channel, shoutout po. And at kay Kalasag TV, shoutout din po. At kay Brad Jomari, yun, shoutout po. At sa lahat po ng kapatid natin dyan sa Tierra Lokal. And at kay Anthony Nugid, shoutout po. At kay Abonjo Juanelio, shoutout po. At sa family Juanelio, yan, pakorek lang po ako mga ka-adventure kung tama yung pagka-pronounce ko. From Balagtas, Bulacan, shoutout po. At kay Ronald Abraham ng Kogyo, shoutout po. At kay Jason Ray Muna from Occidental Mindoro, shoutout po. At kay Ma'am Lydia at sa Dinis de la Cruz family from Naik, Cavite, shoutout po. At kay Cesar Ableng, yan ang last na shoutout natin. So yun, maraming salamat sa inyo mga ka-adventure. At sa mga gusto pa magpa-shoutout dyan ay mag-comment lang po kayo sa ating video at isi-shoutout natin sa susunod nating adventure. So maraming salamat mga ka-adventure, and kita-kits po tayo ulit sa ating next adventure.